Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay napakahalaga kasi ito po ay laging ginagamit ng mga Amerikano. Okay? At saka matututunan nyo ang paggamit po ng had. Bakit ang ginamit ko ay had? At alin ba dapat ang gamitin? Would, could, o might? So, lahat po yan ay malalaman nyo. Okay po? At ang maganda pa po dito ay ang ating halimbawa po ay napakadali. Dinalian ko po para ultimo mga baguhan ay maunawaan po ito agad, itong ating lesson. Okay? Ito po ay marami pong nahihirapan po sa pag-unawa po nito. Okay? Kaya sana po tapusin nyo para sa susunod na ma-encounter nyo ito ay hindi na po kayo mahihirapan. Okay po? So, umpisahan na po agad natin. Bali, ito po muna ipapaliwanag ko itong halimbawang ito. Okay, alin ba ang dapat gamitin dito sa ating halimbawa na ito? Would, could, o might? Yan ang tanong. Okay? At ang sagot ko po ay lahat po ay pwede po natin gamitin. Mapa would, could, o might. Okay, mababago nga lang po yung ideya na ibinibigay nyo. Okay, depende sa mapipili nyo po dito sa alinman dito sa tatlo. Sa would, sa could, o sa might. So, dito po muna tayo sa paggamit ng would. Okay? So, ito po ang aking halimbawa. Kung ako ay may pera, ako ay sana makabili ng bagong laptop. Okay? So, yan yung Tagalog natin. Kapag in English po natin yan, ang una po nating i-translate dapat yan ay yung kung bilang if. Tapos sumunod ay yung ako bilang I. Tapos isusunod po natin yung may bilang had. Okay? Tapos nilagyan lang natin ng I, AY kasi kailangan lang po sa Tagalog na mensahe. Pero ang katumbas talaga po ng had ay itong may lang, itong MAY. Tapos sumunod ay pera bilang money. Tapos wag nyo lilimutan itong comma. Okay? Inulit ko pa po itong video na ito dahil lang po dito sa komang ito. Okay? Nakaligtaan kong ilagay. Yan, maliit na yan, comma. Okay? At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Tapos, maya-maya. Tapos, ng comma ay itong ako ay bilang I. So, yung I, nilagay na uli natin dito kasi kailangan lang po sa Tagalog na mensahe natin. Pero yung ako, yan yung mismong katumbas ng I sa English. Tapos, isusunod natin yung sana bilang would. So, ngayon, alam nyo na ang Tagalog para sa would. Sana. Okay? Tapos itong makabili ng bagong laptop, buy a new laptop. Pagsama-sama lang po natin yung mga English na salita. If I had money, I would buy a new laptop. If I had money, I would buy a new laptop. Okay po? So ngayon po, yung ideyang inyong ibinibigay po dito ay imahinasyon lamang. Okay? Imahinasyon lamang po na kung ikaw ay may pera, ikaw sana ay nakabili na ng bagong laptop. Yun yung ideya. Okay? At para makabuo po tayo ng ganyang klaseng ideya na imahinasyon lang, maaari po tayong gumamit nitong tinatawag na second conditional. Okay? So, para makapagbigay ng ideya na patungkol sa imahinasyon, yan, second conditional ang inyong susundin ng mga batas. At may batas nga po dyan. Okay? Na kung saan, nagamit po tayo ng if. Okay? So, yun yung batas sa second conditional. Gamit tayo ng if. Tapos, isusunod po natin ay yung subject. At ito nga po yung pinag-uusapan, yung ako bilang I. Tapos, itong may natin ay dapat yung i-translate bilang had. Di ba itong may dapat ang pagkaka-translate nyo dyan ay have o has? Yung H-A-V-E, have o have. O kaya yung H-A-S, has. Alin man doon sa dalawa para sa may. Yun naman dapat talagang ipang-translate. Pero, dahil nga po sa imahinasyon lang po yung ating ipinaparating,
parang iniayon na rin po natin sa paggamit ng salita. Na pag imahinasyon lang po yung ating pinaparating, ibinabagay po natin na yung salitang ginagamit natin ay mala hindi makatotohanan. Kasi sa halip nga have o has ang gamitin natin, ba't had ang ginamit natin? Di parang hindi makatotohanan ang dating. So yun po yun. Kaya sana ngayon naunawaan nyo na kung bakit. Iniayon po natin sa second conditional, kaya yung may natin ay naging had, H-A-D. So yun po yung batas. Pag ang have natin o has ang gagamitin nyo, itra-translate nyo na naka-second conditional, magiging had. At tatandaan nyo, itong ating impormasyon ay pang ngayon. Pero ang ginamit po nating salita dito ay pang noon. Itong had. Ito po kasing had ay, sa totoo lang, yan ay sa Tagalog ay nagkaroon. Pero mapapansin nyo, itinumbas natin sa may na kung saan ay pang ngayon na impormasyon. Kaya kung mapapansin nyo, hindi makatotohanan yung dating ng paggamit ng salita natin dito. Kasi yun nga po yung pinupunto natin. Hindi makatotohanan ang ideyang ibinibigay natin. So yan yung dapat nyo pong tandaan na maraming nalilito. Okay? Yan po ang batas ng second conditional. Okay? Na sinasabi dito ay untrue in the present. Hindi makatotohanan sa pangkasalukuyan. Okay? So ngayon, alam nyo na kung bakit nagkaroon ng had tayo dito. Sa halip have o has. Okay? Tapos, sumunod ay, pagkatapos ng may, syempre, anong meron? E di, pera, object. Okay? Object noun nang nilagay ko po dito, pera o money. At pagkatapos po niyan, saka pa natin ilalagay yung comma. Na sinasabi natin na hanggang dyan lang po yung kondisyon. Simula kung hanggang dito sa comma, hanggang dyan yung kondisyon natin. Okay? At yung nais nating mangyari dito sa kondisyon na ito ay nandito naman sa baba. Okay? So kaya napakahalaga nitong comma. Sinasabi ng comma kung hanggang saan yung kondisyon na hindi makatotohanan. Okay? Ngayon, dito na tayo sa baba kung saan ay ito yung ating subject o pinag-uusapan. Ako bilang I, tapos sinundan na natin itong sana. Na ang sinasabi po natin ay kung sana magkakapera, bibili agad ako ng laptop. Ganun po. 100% bibili agad ako ng laptop. Kung sana ako ay may pera ngayon. Ganun po ang ibinibigay na impormasyon nitong sana. Okay? So, itong sana, ginagamit po yan pang second conditional. Kaya magkaka-partner yan. Pagka sabi nyo ng had, isusunod nyo yung object, tapos comma, tapos yung subject, tapos saka yung would, tapos saka yung verb at yung mga kasamahan ng verb. Ganun po yung batas ng second conditional. Okay? So, tandaan nyo na. Okay? Ngayon, syempre, ano yung ipinapanalangin mo na sana makabili ng bagong laptop? Kaya nilagay ko dito ay buy a new laptop. Pagsama-samahin lang po natin yung mga English na salita. If I had money, I would buy a new laptop. Okay? So, sana kahit papano ay naunawaan nyo na kung bakit gumamit ako ng had at gumamit ako ng would. Kasi yan po ay nasa batas ng second conditional. Okay? Kung gusto nyo makapagbigay ng kondisyon na hindi makatotohanan sa pangkasalukuyan o pang ngayon. Okay po? Okay, ngayon naman ituro ko naman sa inyo itong second conditional pa rin ang gagamitin natin, pero ang modal verb natin naman gagamitin ay could. So itong would, could, might, puro modal verbs po yan.
Okay, tandaan nyo na ha. Na ang itinuturo ko sa inyo dito, sa second conditional, hindi lang would ang pwede nyong gamitin. Maaari rin po kayong gumamit ng could. Na tinagalog ko na lang po bilang may posibilidad na. So, kitang-kita nyo na ang pagkakaiba ng sana at saka may posibilidad na. Dito, sa sana, ang ibinibigay nating ideya ay kung mangyayari yan, gagawin ko na agad. Okay? Ito namang may posibilidad na kung nandyan yung pera o nandyan yung kotse, may posibilidad na ito yung gawin kong aksyon. Okay? Yun po yun. So, yan yung gamit ng may posibilidad na, yung ideya nito. So, magkaiba po yung sa sana na gagawin mo na agad yung naturang aksyon, oras na meron kang ganitong bagay, dito sa could natin na posibilidad pa lang. Okay? Na magawa mo yung naturang aksyon. Okay? At ito po ang ating halimbawa. Kung si Toby ay may kotse, siya ay may posibilidad na bisitahin si Carol. Pag in English po natin yan, if Toby had a car, he could visit Carol. So, itong siya, ginamit ko po ay he. Kasi si Toby po ay lalaki. At pag sinabing panlalaki, he po ang gagamitin natin sa pronoun. So, itong he at saka si Toby, iisang tao yan ha. Itinuro ko lang si Toby. At ang tamang pagturo, pag gumamit tayo ng pronoun ay he. Para sa salitang siya. Yun po yun. Pero kung itong Toby naging Maria, edi siya ang gagamitin nyo. Okay? Ganun po yun. So, tatandaan nyo ha, itong comma ha. Ang daming nakakalimot dito at kanina nalimutan ko. Kaya inayos ko pa uli ang video na ito at ini-upload ko para tama ang lahat. Napaka-importante po nito. Alam nyo naman kung bakit, di ba? Sinasabi nito kung hanggang saan lang yung kondisyon. Okay? Tapos yung resulta, kung magkatotoo itong kondisyon na ito, itong nasa baba. Ano? Ang isusunod nyo, itong may he, hanggang dito sa bisitahin si Carol. So ngayon, alam nyo na, ang would bilang sana at could bilang may posibilidad na. Okay? Ngayon, pwede nyo rin gamitin sa second conditional itong might o baka. So tatandaan nyo ha, itong second conditional natin ay pang ngayon. Okay? Na impormasyon. Gumagamit lang tayo ng had kasi alam naman po natin, kasi ang batas ng second conditional ay hindi pang makatotohanan. Kaya ultimo sa salita, nagre-reflect. Di ba? So, tandaan nyo. So, dito naman tayo sa might bilang baka. Okay, dito naman po sa might bilang baka, ang ibinibigay namang ideya niyan ay maaari mong gawin yung aksyon o maaari mong hindi na gawin yung aksyon. So, ganun. Ganun ang kaibahan niya sa sana at saka sa may posibilidad na. Yung sana, gagawin mo na agad. Yung posibilidad, kumbaga, nandyan na yung bagay. May chance ng gawin yung naturang aksyon. Ganun po ang ibinibigay na ideya niyan. Basta nandyan yung naturang aksyon, may posibilidad na gawin yung may option ka na. Pero hindi naman ngayon agad, na katulad po nitong sana, hindi po ganun. May posibilidad na. Okay? Pagdating sa baka, hati. Pwedeng gawin mo yung naturang aksyon o hindi. Kaya baka lang. Okay? So, ito po ang aking halimbawa. Kung sila ay may bukid, sila ay baka magtanim ng mga puno ng avocado doon. Kapag in English po natin yan, if they had a farm, they might plant avocado trees there. Okay? So, alam nyo na ideya nitong baka.
Okay, bilang might. At tatandaan nyo, pag gumamit kayo ng would, could, might, ang verb po natin o yung mismong action, katulad po nitong magtanim, ay dapat i-translate nyo sa ng naka-base form. Ibig sabihin ng naka-base form sa English ay yung original na spelling para sa salitang magtanim. At yun po ay plant. P-L-A-N-T. Hindi yung may ED sa dulo, hindi yung may S sa dulo. Yun po ang ibig ko sabihin. Base form yung kanyang spelling. Na makikita nyo sa dictionary, siya yung pinakamalaking salita para sa salitang plant. So, yan lang naman po yung mga dapat yung tandaan. Okay, huwag niyong lilimutan itong komang ito. Oras na ang iniuna nyo ay itong if o kung. May pagkakataon din po kasi na pwedeng baliktarin po ang sitwasyon. Ito po munang mauna itong nasa baba, tapos sa kanyo isusunod itong kung. Kung ganun man ang mangyari, hindi na kayo maglalagay ng comma. Okay? Halimbawa, subukan po natin ito. Sila ay baka magtanim ng mga puno ng abokado doon kung sila ay may bukid. Pwede po yun. Pero ang aayusin nyo lang syempre, yung day dito, ika-capital letter nyo na, yung T. Diba? Tapos isusunod nyo yung might, tapos yung plant avocado trees there. Tapos, pagkatapos po nung there, isusunod nyo na agad yung if. Space, if. Wala nang comma. Tuloy-tuloy na. Yun po yung batas. If, tapos day, tapos yung day po natin dito, yung T naman ay paliliitin. Okay? Tapos susunod ay had, tapos a farm. Yun na yun, tapos tuldok. Kung gusto nyo baliktarin, pwede rin po. Pero ganun din naman po yung ideya na naibibigay. Okay? So ngayon, alam nyo na ang tinatawag na second conditional. At sa second conditional pala, ay pwedeng hindi lang would ang gamitin, kundi could at saka might. Yan ang dapat nyong tandaan. Okay? Para maging master po kayo sa paggamit ng tinatawag na second conditional o if conditional. Okay? So, sana pag-aralan nyo na maigi to ha. Para kayo po ay humusay agad sa English. Alam nyo naman po ito ay nagagamit din po. Diba? Pag kayo nakikipag-usap. Lalo na kapag patungkol sa nag-iimahinasyon ka. Diba? Ang ibinibigay mong ideya ay patungkol sa imahinasyon. Okay? So, pag-aralan ng maigi to at maraming salamat po.